Good day. Ito yung bago nating design na 4-in-1 wet cell. Ayan, pinaliit po natin. Nasa 9 inches na lang po yan. Tsaka 11 inches. Tapos 3.5 yung kapal niya. Pero 21 plates po yan. 4x8 po yan. 4x8 na wet cell. So ang kagandahan ngayon ng wet cell, makikita nyo, pag binuksan nyo yan, at binuksan nyo yan, madedrain na po yung yung dumi, kung meron pong dumi. Pero ngayon, yung design po namin na to, wala na po, hindi na po siya nagdudumi. Makikita nyo po, kanina pa po umaandar yan, pero wala nang brown, wala nang ano yan. So, ganyan na po siya. Maintenance free na po ito. Hindi na po kailangan baklasin para linisin yung cell. Kasi ano na po yung cell niya. Wala pong rubber. Wala na pong hindi na kailangan na babaklasin pa. So wala na rin tagas. So ang kagandahan nitong design na to, katulad po ng dati, makikita nyo, walang tubig na lumalabas dito. Kahit na mapunta sa, halimbawa, mapunta po sa, akyat po tayo ng Baguio. Ayan. Ayan, matirik na matirik. Ayan. Maandar pa rin. Ayan, makikita nyo maandar pa rin. Okay. Pupunta po tayo sa pababa naman tayo ngayon. Ayan, kahit na halos sa babang-baba na, wala pa rin tumutulong tubig yan. Ayan. Okay, wala pa rin. Tuyong-tuyo yan. Okay. Makita nyo, halimbawa, magpre-preno po tayo, Siyempre, biglaan po yan. Ayan. Makikita nyo, hindi nag-i-splash, yung tubig, hindi nag-i-splash dito sa taas. Yan po yung isang kagandahan nito lalo. Ayan. Ayan. So, hindi makikita nyo, wala. Tsaka unang-una, meron tayong linagay dito na para hindi papasok yung tubig dito. Hindi nyo mako-contaminate yung tubig dito. So, clear, very clear po siya. Okay? Halimbawa, tatagtag natin, napunta ka sa bumpy road. Okay, nag-off-road kayo. Ayan. Makikita nyo, wala, kahit na sineshake ko, yung tubig hanggang dito. Okay? So, wala nang pumupunta rito. Pero, makikita nyo, pag yung umakyat naman kayo, may tubig naman pumapasok dito. Ayan. Ayan. Yung level ng tubig, makikita nyo. Ayan. So, meron. Pero pag sinik lang natin, sinik po natin, yan, makikita nyo, hindi pumapasok sa loob. Yan. Kasi meron po tayong inano dyan. Okay? Yan po yung advantage ng wet cell. Hindi na kailangan ng babaklasin pa para every year kailangan mong linisin, hindi na kailangan. So once na kulang lang ng tubig, dadagdagan lang po yan. Hanggang dito lang po yung tubig. Tapos yung bubbler dito rin. Ayan. Ang kagandahan nito, kahit napahigop yung makina, hindi niya higupin yung tubig dito. At saka kung nakapatay man yung tubig, nakapatay yung hydrogen generator natin, hindi aakyat yung tubig. Kasi meron tayong linagay dito na pangharang para hindi lalabas yung tubig. Kasi tandaan po natin, pag uminit halimbawa, uminit yung
mag-evaporate po yan, maghahanap ng butas. Pero once na hindi umaandar yung ano nyo, hydrogen generator na to, walang lalabas na tubig dito. Kasi meron nga po tayong linagay dito para hindi mag-evaporate yung tubig. Kasi mahal din po ang tubig, lalo na kung distilled water. Kasi kailangan distilled water po ilalagay dito. Pero dahil meron tayong pinaglalagay dito na ano, ang kagandahan po nito, hindi na masyadong magastos sa tubig. So kung halimbawa pupunta kayo Maynila, round trip Olonga po to Maynila, wala pa pong kalahating baso ang magagastos. Wala pang kalahating baso. So ganun po katipid sa tubig. At saka ito po, yung bubbler po natin, hindi po nababawasan ng tubig yan. Kasi wala nga pong hinihigop ng makina. Ayan po yung kagandahan yan. So tipid na tayo sa tubig, safe pa tayo sa ano, safe pa tayo sa makina natin kasi wala tayong tubig na lalabas dito. Ayan po naman yung isa naming design para sa motor. Makikita nyo digital na po yan. Ayan, nandun na rin yung heatsink. Ayan po yung ano. Ayan. Kakabit ko na lang yung PWM nya para mas lalong mababa yung ano nya. Ayan. Ayan siya. 28 plates po yan o kaya 21 plates. Meron din kami 21 plates na ilalagay dyan. Pero ito dahil order to, 28 plates po yan para sa kanya itong design na to. Ayan. Ilalagay po natin dito sa ano na to. Okay. Ayan. Ilalagay po dyan. Para socket na lang, okay na.